good afternoon po. Bale, ito yung napag-meetingan kanina sa SMM. Ang attendees is ako tsaka si Ma'am Amala. Day off, wala. Absent si Kuya Jason. Sa warehouse po, store delivery natin is every Wednesday by a Philippine Rabbit. Tapos sa warehouse request inventory, premium cotton melon, blue gray, light pink at saka ladies red. Which is na-comply naman agad natin kanina. Items for allocation wala, slow moving wala. Sa website, new pages po dito yung polymer collection tsaka 2026 planner, basketball half bleed. Tapos sa ROM naman, sa safe reply, dry fit comparison ng transfer it at saka shirt planet. Tapos sa audit result wala. Sa OLM, wala din po. Sa ads and promo, wala. Tapos sa tricycle, active natin is 20. Sa streamer, 11. Sa sticker, 10. May for installation pa po tayo. Sa curtain, 11. Sa treasury naman, sa refund, walang available na stock nung order ni customer na windbreaker. Paano natin siya may iwasan? Kuya Jan. Ano? Walang available na stock yung order ni customer na windbreaker. Paano may iwasan? Paano hindi siya magre-refund? Before i-take yung order. Magtatanong muna sa warehouse kung may stock bago i-take yung order. Yan. Pwede. Tapos pwede rin i-offer natin yung iba't ibang klase ng jacket na meron tayo. Para maraming choices si customer para hindi na rin siya nun mag-refund. Basta wala lang. Di ba? No refund. Tapos sa... mayroon tayong refund, hindi pwede na sabihin natin walang refund. Yun nga, yung sabi pa nga na dapat magtanong muna tayo sa warehouse. Kasi ang nangyaring scenario noon is repeat order siya. So ngayon, dapat tumawag kayo sa warehouse, confirm nyo, tapos kung kailan ang estimated arrival nung darating, hindi kayanin ng lead time ni customer doon sa additional niya, pwede naman mag-offer ng jacket para maiwasan yung refund. Ibang Tapos sa complaint naman, tumatawag yun si customer sa store, nag-i-inquire siya ng CBC Red, tapos hindi siya nabalikan nung sales doon sa store. Kasi anong tawag doon? Nag-i-impact. Busy sila. Busy sila kasi lilipat sila sa panibagong store nila. So, paano may iwasan yun? At Arlene. Paano may iwasan? Siyempre dahil nga yung doon sa tumatawag, parang kung hindi man natin masagot, parang siyempre sa isang store, hindi lang naman isa, dalawa yung tao. Isa doon, yung babalikan siya ng tawag kung ano yung in-inquire niya. At saka, yung parang ma-deal niya mismo, ma-assess niya ng maayos. Kasi hindi naman pwede sabihin na lahat kayo busy, hindi kayo makapag-assess, ganyan, kahit sa online. Pwedeng i-endorse sa Yun, tawagan nyo, balikan nyo na lang siya ng tawag, kunin yung order ng customer. Pinahaba mo pa. In short, pag napansin nyo may missed call or text si customer na hindi nyo na-replyan, i-call back nyo, i-address nyo agad kung ano yung concern or inquiries niya. Yun lang yun. tawagan ulit. Pero yun nga, sabi, busy. Hana-hana sila sa paglilipat. Kaya nga, tawagan. Pag nakita na. Kaso nga, nakalimutan siguro. Sa MIS naman, yung sa BIF natin, yung print form unofficial code. Bali yung purpose nito is para makita ng customer kung ilang percent yung na-discount niya per item. Kasi dati walang gano'n. Mapiprint out. Applicable yan sa multiple item na kailangan niya yung meron dun sa BIF yung link. Isisend mo din sabay ng screenshot, isasabay mo din sa GC. Tapos doon na rin makikita yung quotation. Yes. Tsaka yung single item, ni-remove na rin doon sa BIF. Bali sa multiple items na lang tayo lahat maglalagay ng ini-inquire natin.
Tapos, dito naman sa visual cut, BC269, yung key management, ang deadline is September 10, execution niya is picture, ang naka-in-charge si Kuya. Sa HR naman, sige. Dapat pagdating dyan ng kitchen na naka-allocate kay Army, in-allocate ni Army, dapat magagawa nyo na mag-priority. May mga ano yan, yung tulad nung dati nating kitchen dyan sa mga ano, yung sa store, yun ang replacement niya. Tapos, sa HR kanina kay ate, yung bugs na scenario, tapos naman na po. Tapos sa audit, 3 pa yung active hotspot natin. Yung isa 13 of 14, tapos yung dalawa 6 of 7. Bali, tagi-isa na lang yung kulang. Naka-assign sa akin tsaka kay ate Arlene. About saan yung ano? Yung save, yung audit? Yung save reply pa rin po. Lahat yung 3? Hindi, yung isa messy. Yung sa may push cart. Tapos, etong sa garments and consumable posting every Thursday, na-concern ko na po kay si Ma'am Joy may yung sumagot, sabi niya kahit wag na daw po muna mag-posting. Yun lang naman. Yung last pa, yung sa about naman sa general cleaning, kailangan i-execute na rin yung 5 days doon. Then, yun, sa pag-edit doon, kailangan magtulungan na lang. Halimbawa, ilalagay pa rin kung halimbawa, shine, standardize, gano'n. Ayusin pa rin daw yung general cleaning. Yung about dito sa thought of the day, napanood nyo na yung video niyan. Hindi ko masyadong naintindihan kanina. About to sa, immature na pag-sales. Yung akala natin, alam na natin lahat yung kasi dapat pag mag-sales kasi tayo, dapat kabisado natin lahat, hindi lang dahil marunong na tayo, yun na yun. Dapat everyday may learnings pa rin tayong natututunan na dapat i-improve. Kasi dapat pag mag-a-assist tayo kay customer, kasi minsan may customer na inaano muna para makuha mo yung tiwala ni customer Kung kailangan mo siya i-feed muna ng information kasi pag hindi ma-convince si customer, may possible na hindi siya mako-convert into sales. Panoorin nyo din kasi may matututunan din kayo dyan paano din mai-improve yung mga techniques natin sa pag-sales kasi based sa observation, immature pa yung mga yung pag-sales natin. Parang kulang pa tayo sa yung di pa tayo expert sa mga pag-sales. Ikaw, may lano madadagdag mo? Wala na po. Basta panoorin nyo siya, after dito panoorin nyo para matanong nyo din sa sarili nyo, immature pa rin pa ba ako, mag-sales sa customer, gano'n, para kayo mismo sa sarili nyo, makakapag-isip kayo kung need nyo i-improve pa yun, anong dapat nyong baguhin. Panoorin nyo, makakatulong din. Yan lang.